Magandang gabi po sa ating lahat. Dalangin po namin patuloy na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at patuloy po tayo sa ating gawain ngayong gabi. At dahil po Wednesday, we will have our prayer meeting. And patuloy po namin kayong nare-remind sa ating pong Bible reading. Tayo po, kung mapapansin nyo, natapos na po natin yung Joshua. Okay? At yung sa ngayon po, Wednesday, sana po nabasa na natin yung Psalm 18 to 20. I suggest po patuloy na hati-hatiin po natin sa umaga, during break time ninyo at bago po matulog. Para po tayo ay patuloy na maging consistent sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. At sa ating pong pagsisimula, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm 42 verse 5. Ang verse po na ito ay isang encouragement sa atin dahil kung titingnan po natin ang ating paligid, lalo na po ang nangyayari sa ating bansa, lalo po sa mga panahon ngayon, hindi po natin maiwasan na malungkot, mangamba, at madisappoint, and even matakot. At bilang mga Kristiyano, nawa po ay maging paalala sa atin ang verse na ito. Sabi po, "Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation." Ano man po yung nangyayari sa ating paligid, ano man po ang ating problema, personal man, o sa pamilya, o pagod tayo sa trabaho, and even nangangamba tayo sa nangyayari sa ating paligid, umasa po tayo sa ating Diyos, patuloy po tayong tumingin sa Kanya, at alalahanin ang Kanya pong katapatan, at ang kanya pong mga pangako. At sa pamagitan po nun, manunumbalik po ang ating kagalakan at tutugon po tayo sa patuloy na pagsamba sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, ngayong gabi, kami po ay dumidepende sa iyo, kinikilala ka, nananatiling dakila, makapangyarihan at tapat sa aming mga buhay. At sa kabila po, Panginoon, ang aming pinagdadaanan, we put our hope in you. May you restore us, may you revive us, Lord God, at patuloy na makita namin kung gaano kang kadakila, at patuloy, Panginoon, na tumugon kami ng may pagsunod, pagtitiwala sa iyo, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na dumipende sa iyo pong mga pangako. Lord, sa lahat po ng aming gagawin ngayong gabi, sa aming pag-awit, sa aming paitinig ng inyong salita, at sa aming pananalangin, ito po ang mapapurihan at tunay na mapalakas mo ang aming mga pananampalataya at tunay na ma-edify po ang bawat isa. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon at nawa
itong awit na ito ay maging panalangin ng ating mga puso. Revive us again. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. We praise Thee, O God, for Thy Spirit of light, who has shown us our Savior and started our night. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. Oh Lord, and praise to the Lamb that was slain, who had borne all our sin and has cleansed every stain. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. Oh, glory and praise to the God of all grace, who has brought us and sought us and guided our ways. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. Amen. Tayo po ay patuloy na ihanda ang ating puso at isipan at pakinggan po natin ang mensahe ng ating Diyos sa ating ngayong gabi sa pamamagitan po ni Pastor Ben Santo. Okay, salamat Pastor Matt. At magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa Aklat ng Isaiah. Nasa chapter 7 na po tayo. Kung hindi ka tatayong matatag sa iyong pananampalataya, tunay na hindi ka na matatatayo pa. Tayo po'y manalangin. Painaming Diyos, Ama makapangyarihan, sa gabing ito, kami po ay humihingi ng iyong patnubay sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita at maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na maitutulog namin sa iyo ang aming mga pangangailangan, ang aming mga alalahanin. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na pinagtitiwalaan namin na gagabay at patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang talata pong ating pag-aaralan ngayon ay nasa Kabanatang 7, talata pong 14. Sabi, dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, magbubuntis ang isang dalaga at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niyang bata na Emmanuel. Yan po ang pamagat ng ating mensahe ngayon. Na nagdaan pong Miyerkules, pinag-aralan natin ang Isaiah 6, ang pagtawag sa propeta. At ang sagot po
ni Propeta Isaias, narito po ako, Panginoon. Ang maningning na kaluwalhatian ng kabanalan ng Diyos ay parang salamin sa ating harapan na nagpapakita ng ating pagiging makasalanan at ng ating pangangailangan sa Kanyang kahabagan. Ngayon naman po ay tinag-isa ko na po ang chapter 7 at chapter 8, kaya unang bahagi po lamang ang ating pag-aaralan ngayon. Ang chapter 7, ang sanga ng Panginoon, Emmanuel, ang Diyos na nasa atin. At ito po ang pangako ng Diyos kay Haring David na nakapaloob na makikita po natin sa Isaiah. Ang maharlikang angka ni David ay parang punong pinutol, pero kung papaanong ang tuot ay nagkakaroon ng usbong, darating din ng isang bagong hari mula sa angkan ni David. At naipaliwanag na po natin yan sa mga nagtaan nating pag-aaral. Ang kabanatang 7 po ay binubuo ng talatang 1 hanggang 25, at ito po ay hahatiin natin sa 3 bahagi. Ang talatang 1 hanggang 25, ang pahayag ng propeta. Humingi ka ng palatandaan sa Panginoon. So ang unang bahagi po ay pinapapalooban ng talatang 1 hanggang 9. Ito po ay kapahayagan ng Diyos sa katiyakan ng kanyang pangakong pagtatanggol sa Juda. Pagpalakas ng loob po kay Haring Ahas na lubhang natakot sa pagsasanib ng lakas ni Haring Resen ng Aram at ni Haring Peka ng Hilagang Israel upang salakayin ang Jerusalem, ngunit hindi sila nagtagumpay. At dahil po dito natakot si Haring Ahas na baka sila naman ang salakayin ng 2 haring ito. Patuloy ang pagtitiyak ng Diyos sa kanyang pag-iingat sa Juda, ngunit mayroon siyang babala sa hari. Sa ngayon ay hindi magwawagi ang mga kalaban mo. Pero kung patuloy kayong lalayo sa akin, darating ang araw na ipasasakop ko kayo sa malakas at paganong mga bansa. Kung hindi ka sumasampalataya, tiyak mapapahama ka. At yun po ang sinasabi ng talatang 9b. Kapag hindi matatag ang pananampalataya niyo sa Diyos, tiyak na mapapahama kayo. So sa ating pong mamumuhay Kristiyano ay hindi lamang kapayapaan sa Diyos o kapanatagan ng damdamin ang hatid nito sa atin. Sa mga tunay na tagasunod ni Kristo, ay isang malaking karangalan at kasiyahan ang maging lingkod niya. Subalit, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay laging may banta ng panganib na tulad ng naranasan ni Apostol Pablo na ipinahayag sa 2 Korinto, Kabanatang 11, talata pong 23 hanggang 27. So, basahin po ninyo yan. 2 Corinthians 11, 23 to 27. At dito po ay sinamarize ni Apostol Pablo ang kanyang mga pinagdaanang panganib sa buhay. Ay ito po ay sanhi ng kanyang marugdok na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gayon din po ang sinapit na masaklap na kamatayan ng kanyang mga alagad
maging ito pong si Propeta Isaias ay pinatay sa isang kagimbal-gimbal na pamamaraan. Sinasabi pong siya ay nilagari, hinati sa dalawa ang kanyang katawan. Subalit, laging ang habilin ng Diyos ay huwag matakot sapagkat may kaluwalhatiang naghihintay sa bawat nagpapakatatag sa kanilang pananampalataya. Sandali po nating basahin ang Hebreo 11, to 40 at sinamarize din po dito kung paano pinatay sa pag-uusik ang mga Kristiyano noon. Ang sabi doon, pinagpapato sila hanggang mamatay, nagtiis sila sa tukso, hinati ang kanilang katawan, pinatay sila ng espada, naging palaboy sila na walang maidamit kundi balat ng tupa o kambing. Naranasan nila ang maghikahos, ang pag-usigin at api-apihin. Hindi karapat-dapat sa kanila ang mundo, naging palaboy sila sa mga disyerto at kabundukan, sa mga kuweba at mga lungga sa lupa. Kinalugdan sila ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya, gayon man, hindi nila natamo ang mga ipinangako ng Diyos dahil may higit pang mga pagpapalang inilalaan ang Diyos para sa atin upang huwag nilang marating ang kaganapan ng hindi tayo kasama. Sinasabi po doon na upang sa kanilang kaluwalhatian ay hindi tayo maiwan at kanyang makasama. So ang kaluwalhatian ito ang lakas na nagtutulak sa mga alagad upang buong tapang na magpahayag tungkol sa kabanalan ng Diyos at kasalanan ng tao sa gitna ng kanilang pagdurusa at paghihikahus na bunga ng pag-uusik ng sanlibutan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, mangyayari sa inyo yan kung paano ginawa nila ito sa akin, pero huwag kayong mangamba dahil napagtagumpayan ko na ang mundo. Yun po ang kabuuan ng talatang 1 hanggang 9 at ang talata pong 10 hanggang 16 ay tumutukoy po sa ang kagiat na palatandaan ay tinanggihan. Ang immediate palatandaan ay tinanggihan at ang malayong palatandaan ay ipinahayag. Sa talata pong 10 hanggang 12 ay inalok ng Diyos si Haring Ahas na humingi ng tanda na patunay na hindi mangyayari ang kanyang kinatatakutan. At dahil hindi naniniwala si Ahas sa Diyos, ay tinanggihan niya ang alok ng Diyos. At ang sabi pa niya sa verse 11, hindi ako hihingi ng tanda, hindi ko susubukin ang Panginoon. So dito po natin makikita ang pagmamahal ng Diyos sa tao kahit sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Siya pa ang nagbibigay ng palatandaan upang maniwala sa Kanya ang tao nang sa gayon ay maligtas. So ang pagtanggi po ni Ahas ay isang pangwaring kababaang loob. Hindi ko na susubukin ang Panginoon. Kunyari lamang po iyon. Sapagkat hindi siya naniniwala sa Diyos at ayaw niyang makita o mapatunayan na makapangyarihan nga ang Diyos. Sa totoo pa, ay gumawa siya ng isang kasuklam-suklam na bagay sa paningin ng Diyos.
dahil sa kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, maging ang sarili niyang anak ay inialay niya sa apoy. Ito po ay makikita sa Ikalawang Hari, Kabanatang 16, talata 2 hanggang 4. At sa talata 13 hanggang 16, dahil sa pagkainis ng Diyos sa pagtanggi ni Ahaz, siya na mismo ang nagbigay ng palatandaan tungkol sa pagsilang ng 2 sanggol na lalaki. Yung pong pangalawa ay mapapag-aralan natin sa chapter 8. Pero ito pong una ay ang pagdadalang tao at panganganak ng isang berhen. Ang ibig po sabihin ng berhen ay isang basal na babae. Kung hindi pa rin po niyo alam kung ano yung basal, ay ito po ay wala pang karanasan sa pakikipagtalik. Berhen. So, magbubuntis daw. At natupad ang palatandaang ito sa bagong tipan at pinangalanan pa ang Emmanuel. So, itutuloy ko po yung pahayag dito sa Isaias. Mabubuntis ang isang berhen at manganganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So natupad po ang palatandaang ito sa bagong tipan at pinangalanan pa ang Emmanuel. Nung kausap po ng anghel si Jose sa Matthew 1:21, ay ganito po ang sinabi ng anghel. Kaya tungkol kay Maria, manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus, dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At sa verse 23 po, magbubuntis ang isang berhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So dito po ay maliwanag na si Jesus ang anak ng berhen, ang tagapagligtas na ibinigay sa atin ng Diyos. Siya ang sinugong tagapagpakilala sa Ama, sapagkat wala pang nakakita sa Ama kailanman. Ang sabi ng Juan 1:18, John 1:18, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak, ang kaisa-isang anak na nasa piling ng Ama. So, makikita po natin na sa pangangaral ng ating Panginoong Yesus ay lagi niyang binabanggit ang Ama. Ano ang ginagawa ng Ama? Ano ang layunin ng Ama na nagsugo sa Kanya? Kaya dumating po ang mga pagkakataon na nagtanong sa Kanya si Felipe, na isa sa mga alagad, o kapatid ng mga alagad niya, at iminungkahi na, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama. Ano ang sagot po ng ating Panginoong Jesucristo? 3 taon na tayong matagal na tayong magkasama, Felipe, pero hindi mo pa rin nakikita ang Ama, hindi mo pa rin ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. At mayroon pang mga pagkakataon na sinabi siya, ako at ang Ama ay iisa. So makikita po natin na narito yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo kahit siya ay nasa katawang tao. At ipinahayag din ito sa atin ni Apostol Pablo sa Colosas 1:19. Ang sabi doon, sapagkat ikinalugod ng Diyos na ang kanyang buong kalikasan ay manatili kay Kristo. Kaya nga, ang kailangan lang natin ay
manampalataya. At kung hindi ka tatayong matatag sa pananampalataya, tunay na hindi ka na makakatayo pa. At ang pangatlo pong bahagi ay nasa talatang 17 hanggang 25 na sabi ng darating ang araw. Ito po ay kahapahayagan ng darating na pagkabihag ng Yuda at ang matinding kahirapang mararanasan ng mamamayan na bihag man sila o naiwan sa Yuda. Ang sabi doon, wawasakin ng mga lupain, masisira ang mga pananim, mawawalaan ng sapat na ani ang mga ubasan. Ito po ang magiging bunga, ito po ang naging bunga ng paghingi ng tulong ni Ahaz sa Assyria sa laban sa dalawang haring Aram na hari ng Aram at ng Israel sa halip na pasakop sa kalinga ng Diyos. At sa verse 20, sabi doon, para silang barbero, nagmimistula silang isang barbero na galing sa kabila ng ilog Euphrates at nabayanayaran para ahitin ang inyong buhok at balahibo at balbas. Ang pag-aahit po ng buhok, balahibo at balbas ay tanda ng malaking kahihiyan at pagluluksa. So nakita po natin dito na ang madali ang lunas sa pangamba ay nagtatapos sa pangmatagalang pagdurusa. May pangako po ang Diyos na iingatan siya at nagbigay siya ng pangmadali ang lunas na tinanggihan na pangmalapit ang lunas na tinanggihan at ang pinili ni Ahaz ay ang madali ang lunas sa kanyang pangamba na nagdulot po ng matagalang paghihirap ng mamamayan ng Juda at nang dumating sa susunod po nating mga pag-aaral ay tunay na nasakop sila ng bansang Assyria. So ang madali ang lunas sa pangamba ay nagtapos sa pangmatagalang pagdurusa. So ipinakikita po sa atin ng kasaysayan na pinahihintulutan ng Diyos na magdanas ng kahihiyan, pagdurusa at paghihikahos ang mga nagtatakwil sa kanyang kalinga. Yung mga nagmamalaki, mga palalo na akala'y kaya nilang buhayin o pangalagaan ang kanilang sarili na hindi kailangan ng tulong ng Diyos. Gayunman, ang mga paghihirap na ito na pinahihintulutan ng Diyos ay ginagawa niya hindi lamang bilang parusa kundi paraan din upang ang mga nagkakasala tumihiwalay sa Kanya ay magkaroon ng kababaang loob at magbalik loob sa Kanya. Ang sabi nga ng 2 Chronicle 7:14, o kabisado na natin yan kasi nasa yan, nasa patalastas yan ng yung kape. Ano ba yun? Sabi, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I am from heaven, will hear their prayers and forgive their sins and heal their land. Kaya nga po, sa pamamagitan ng isisilang ng Berhen ay magkakaroon ng walang hanggang kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. So ang presensya ng Diyos ay mananatili. Ang presensya po ng Diyos dito sa lupa ay nananatili sa puso
ng bawat isang nagbabalik loob sa Kanya at sumasampalataya sa ating Emmanuel. Nakasama natin ang Diyos. So anong kahalagahan ng Emmanuel sa ating mga buhay ngayon bilang mga Kristiyano? So pinatutunayan lamang po nito ang pagiging tunay na Diyos at tunay na tao ng ating Panginoong Hesukristo. At malinaw din po itong ipinaliwanag sa ating ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 2, talata 5 hanggang 11. Napakalinaw po ng pagsasabi diyan na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na hindi inalagata ang kanyang karangalan bilang Diyos, bilang kapantay ng Diyos, kundi nagpakababa pa siya sa anyong tao. At hindi lamang sa anyong tao. Hindi lamang na ganyong tao, kundi na ganyong alipin na maging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Bakit po binanggit pa yung krus hanggang kamatayan sa krus? Kasi po, yung pagkamatay sa krus ay isang hindi may describe kung paano kababang paraan ng pagkamatay. Ang Diyos na hari ng kalangitan, nagkatawang tao sa anyong alipin upang mamatay sa isang nakakahiyang kamatayan dahil lamang sa isang layunin na hindi natin kaya gampanan. Siya ang tumanggap ng ating parusa. Gayunman sinabi niya sa Lucas 4:18, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang mangaral ng mabuting balita sa mga dukha." Ang Espiritu ng Panginoon ay naninirahan kay Jesus. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa lupa sa katawang tao. At ito po sinasabi ng Pilipos 2:8. At nang taglay na niya ang anyo ng tao, nagpakababa siyang lubos hanggang sa mamatay sa krus. At nung dito siya sa lupa, ay taglay pa rin niya ang kalikasan ng pagka-Diyos, katulad ng sinasabi ng Colossians 2:9. Sapagkat sa kanya naninirahan ang kabuuan ng kalikasan ng pagka-Diyos sa anyong katawan. So inilagak ng Ama ang kanyang Espiritu sa anak at ang buo niyang kalikasan bilang Diyos. Ganito rin ang gagawin niya sa bawat isang mananampalataya at susunod sa mabuting balita. Ang unang layunin ng Diyos sa pagsusugod sa anak ay upang iligtas ang tao. Pero ang sa pagliligtas ay simula pa lang. Pagkatapos iligtas ay upang ibuhos ang kanyang espiritu sa mga sumasampalataya. So dapat tayong maging kahawig ni Kristo, hindi lamang sa gawi at panglabas na kilos, kundi sa panloob na kalikasan. Hindi naman ang ibig sabihin maging Diyos din tayo. Magkaroon tayo ng kaisipan katulad ng kay Kristo.
ibig ng Diyos na maraming magtataglay ng kanyang espiritu nang sa ganon ay maging mga sugo tayo ng pagkakasundo sa naghihimagsik na sanlibutan. Maging tagapamagitan tayo, maging tagapagpahayag tayo sa kabanalan ng Diyos at ng katayuan natin bilang tao nang sa ganon ay magkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya sinasabi doon, sapagkat isa at tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang tao si Jose Cristo. At pinatunayan natin na hindi lang siya tao. So ang presensya ng Diyos sa mundong ito ay ang kanyang espiritu na nasa puso ng bawat mananampalataya. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad noon, kung paano ako isinugo ng Ama, ganun ko rin kayo isinusugo, at higit pa ang inyong magagawa sapagkat ako'y babalik na sa Ama. Kaya huwag nating kalimutan na nilinis muna tayo bago ginawang tirahan ng kanyang espiritu, at ang ipinanglinis sa atin ay ang dugo ng kanyang natatanging anak. Tinupad niya ang kanyang layunin nang sa ganon, sa pamamagitan natin ay marami pang kaluluwa ang makahawig ng kanyang anak. Pakatandaan natin na tayo ang larawan ni Kristo sa mundo. Kaya mamuhay tayo bilang kalarawan ng ating tagapagligtas. 1 Corinthians 6:19 and 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay tahanan ng Espiritu Santong ibinigay sa inyo ng Diyos? Nakatira sa inyo ang Espiritu Santo. Hindi na kayo ang may-ari ng inyong katawan dahil binili kayo sa halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ating katawan ay hindi na atin, kaya't nararapat na ipagamit sa mga gawain ng Diyos. Ginawa na ng Diyos ang lahat upang tayo'y maging karapat-dapat na lingkod niya. Wala na tayong maidadahilan pa upang ipagkait ang ating katawan, panahon, at lakas para sa Kanya. Sapagkat buhay ng Kanyang anak ang ipinagtubos sa atin. Kaya nasabi ni Apostol Pablo, sapagkat para sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang sabi pa niya sa Galatians 2:20, namatay na ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Nasabi ito ni Apostol Pablo, sapagkat tunay na sa kanyang paglilingkod sa Diyos ay maraming ulit siyang nabingit sa kamatayan. At habang sinusulat niya ito, siya ay nasa kulungan. Kaya para sa kanya ay tunay na malaking pakinabang ang kamatayan, hindi lamang dahil sa magkakaroon siya ng kapahingahan
kundi makakapiling na niya ang Panginoon. Pero hindi pa rin ito ang mahalaga sa kanya dahil ang iniisip pa rin niya ay ang kaligtasan ng iba. Nasabi niya noon na ang mamatay ay kung ako'y aalis na sa aking katawang ito ay makakapiling ko na ang aking Panginoong pinaglilingkuran at ito ay tunay na napakagandang kalagayan. Ngunit kung iiwan ko naman kayo, ganun, mas maganda pa mas magtunay na mas maganda ang mawala na tayo at makapiling na natin ang Diyos. Ngunit kay Apostol Pablo, higit na mahalaga ang kaligtasan ng kanyang kapwa. In conclusion, mag-iiwan po ako ng 3 katanungan. Gaano kahalaga sa atin ang maging tirahan ng Espiritu Santo? Gaano kahalaga sa atin ang kaluluwa ng mga hindi pa nakakakilala kay Kristo? Saan at kailan natin gagamitin ang ating katawang pag-aari na ng Diyos? Let's pray. Pay namin Diyos, maraming salamat po. Tunay nga pong napakabuti mo. At sa maikling mga pagkakataon na tulad nito, Panginoon, ay patuloy kang nag-iiwan ng paalaala sa amin na gawin namin ang iyong dakilang tagupiling. At ang panalangin namin, Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng pagkakataon o patuloy mo kaming turuang maghanap ng pagkakataon na may pahayag ang iyong mabuting balita. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Ben. Purihin ng Diyos sa muli pagkapaalala sa atin ng kadakilaan ng Diyos na si Kristo ang ating tagapagligtas, at dahil po tayo ay kanyang iniligtas na ayon lamang sa kanyang biyaya, tayo po ay isinugo upang pahayag, no? Ang ganda ng sinabi ni Pastor Ben. Tayo yung Ministry of Reconciliation, no? Tinagalog ni Pastor Ben. Nawa tayo po talaga ay mahamon sa naging conclusion po ng ating mensahe ngayong gabi. Gaano kahalaga sa atin na tayo ay tirahan na o pinananahanan na ng Banal na Espiritu. Gaano kahalaga sa atin ang kaluluwa o kaligtasan ng mga taong wala pa kay Kristo. At saan at kailan natin gagamitin ang katawang pag-aari na ng ating Diyos. So, ngayong gabi, nawa, simula po natin tugunin iyon sa pamagitan po ng ating pananalangin para po sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating iglesia, sa patuloy na paglaganap ng mabuting balita sa pamagitan ng ating buhay at ng ating iglesia. Tayo pong lahat ay patuloy naman nanalangin para po sa ating mga pamilya, para po sa LCC family, at para po sa ating gobyerno at para sa ating pong bansa. So tayo pong lahat ay sama-samang manalangin sa ating Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay tunay na nagpapasalamat at nagagalak sa muli ninyong pagpapaalala sa amin na si Kristo ang aming tagapagligtas, na siya po ay Diyos na nagkatawang tao, Panginoon, upang maging tagapamagitan namin at maayos muli ang relasyon at ugnayan
na nasira dahil po sa kasalanan. Buhay, paghihirap, kamatayan, sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay, kami po ay nanumbalik sa iyo. At bilang kami ng inyo pong mga iniligtas, ay tinawag nyo rin mga lingkod, isinugo nyo kami sa mundong ito upang patuloy na ipahayag ang mabuting balita, upang maging patuloy na pagpapala sa aming paligid. Kami po ay napaalalahanan na kami ay nananahan sa amin ang banal na Espiritu o Diyos, na kami ay patuloy na dapat mamuhay gaya ng buhay ng Panginoong Hesukristo. At patuloy na maglingkod sa iyo, ialay ang aming buhay para po sa ikalalaganap ng mabuting balita. Kaya Panginoon, kami po ay patuloy na humihingi ng kapatawaran. Dahil hindi lamang, Lord, marami kaming pagkukulang, marami kaming nasasayang na oras, lakas at atensyon sa mga bagay na hindi naman karapat-dapat sa inyo. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, maging sa aming mga kasalanan na nagagawa. Sapagkat malinaw sa iyong salita na kami, Panginoon, ay tinubos mo na at inuutusan na ang aming katawan, ang aming buhay, ay gamitin para sa iyong maluwalhatian. And most of the time, Lord, we fail. Therefore, we ask for forgiveness. We confess our sins, Lord. Nawa ang katotohanan na kami ganap mo ng pinatawad ang magtulak sa amin na mamuhay, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban at kabanalan. At patuloy, Panginoon, kaming nagpapasalamat sa lahat po ng mga panalangin na tinugon po ninyo. Salamat po sa patuloy na pag-iingat sa amin, pagprotekta sa aming lahat mula po sa COVID-19, and even, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa bawat araw. Salamat din po sa inyo pong provision sa araw-araw po namin kinakain, sa pag-iingat, sa mga trabaho na pinoprovide niyo po sa amin, sa mga blessings, Lord, na araw-araw namin natatanggap. We thank you. Padalangin namin sa gitna ng pandemic na ito, patuloy kaming maging mapagpasalamat, sapagkat sa bawat araw nag-uumapaw po ang inyong biyaya. Sa kabila ng aming pasasalamat, Panginoon, we continue, Lord, to ask you, Lord, na patuloy na i-provide mo ang aming mga pangangailangan sa bawat araw. Alam niyo po ang kalagayan po ng aming mga kapatid na nahihirapan dahil po sa crisis na meron kami. Lord, may you provide for our needs daily, Lord, daily. Sa mga bayarin, sa mga pangangailangan namin, Panginoon. Dalangin din namin patuloy ang pagpo-provide mo ng trabaho sa aming po mga kapatid na pagkukuhanan po ng kabuhayan. Dalangin din po namin mga kapatid namin na involved sa mga negosyo, Panginoon. May your favor be upon them. May your favor be upon them. Patuloy mo rin pong ingatan ang aming mga kapatid na bumabiyahe para po makapasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila, protektahan mo sila, lalo pat, Panginoon, marami sa kanilang kumpanya na pinapasukan sa trabaho, even sa kanilang pinag-i-stayan. Marami po silang mga kasama na nag-positive na. Lord, may you protect them. Protektahan mo sila, Panginoon, at nawawala po. Hindi sila maawa at patuloy nang matapos ang pagkalat pa ng virus na ito. Patuloy din po namin dalangin ang aming po mga kapatid na nag-undergo ng medication, Panginoon, lalo na po ang aming mga kapatid na mayroon na pong karamdaman na kailangan pong uminom ng gamot sa bawat araw, kailangan pong pumunta ng ospital for consultation. Lord, we pray for your healing and restoration sa kanila, sila at ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Especially, Lord, for our Brother Warley, Sister Anna, Panginoon, even lahat po ng elders ng church na meron matanda na, Panginoon, na vulnerable na sa karamdaman. We continue, Lord, to pray also sa mga maliliit namin na bata,
sa mga babies, sa mga bata, Panginoon, na alam namin delikado sa panahon po na ito. Ingatan niyo kami patuloy mula sa maliit na bata hanggang sa matatanda, Panginoon. Ang LCC family, Lord, may you continue to protect us, Lord. Patuloy kami na maging maingat at responsable sa bilang mamamayan, Panginoon. Mag-ingat kami na huwag na pong lumabas na hindi po kailangan. Laging magsuot ng mask, face shield, Lord. Lalong-lalo na, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na nagtatrabaho at expose sa paligid, Panginoon. Patuloy din po namin idinadalangin ang aming pong iglesia. Maraming salamat dahil patuloy po kaming nakakapag-live stream every Wednesday and Sunday. Lord, we thank you for your provision. Salamat po sa availability ng bawat isa. Ang inyo pong lingkod, si Pastor Ben, si Kuya Eko na nag-set up dito, si Reggie, Panginoon, na nagpupunta ng Sunday, si Sister Nix na nagpa-participate dito. Lord, thank you for protecting us. And may you continue to protect us, Lord, as we in your church, Lord. Salamat po sa inyong pong provisyon. At patuloy namin dalangin sa pamagitan po nito, patuloy na ma-edify ang Lighthouse Christian Church. Patuloy na mag-glorify namin ang inyong pangalan, O Diyos. At tulungan niyo po kami na patuloy pang ma-improve ang platform na ibinigay niyo po sa amin for us to continue on proclaiming the gospel, promoting our church. At dalangin namin na ang bawat Lighthouse family na nasa kanilang pamilya, trabaho, Panginoon, sila ay patuloy na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Makita sa amin lahat kung sino si Kristo, ang kanyang kabutihan, Panginoon, at maiproklama namin ang mabuting balita. Dalangin namin, O Diyos, na sa patuloy po na pag-worsen ng situation ng aming bansa, manindigan po ang lahat ng mga local churches. Patuloy na ihayag ang nag-iisang pag-asa ng lahat, ang Panginoong Jesucristo. Patuloy po namin idinadalangin ang aming gobyerno, mula pa rin, Panginoon, sa aming presidente, hanggang sa aming mga barangay officials. Lord, imperfect as they are, napapagod din sila, nahihirapan din sila. Bigyan mo sila, Panginoon, ng karunungan at kalakasan. Malasakit, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na sa mga panahon na ito, makita ng aming pamahalaan ang pangangailangan sa iyo. Makita ng bawat mamamayan na we need you, Lord God. Na ang mga tao na nakadepende lamang sa tao, sa pamahalaan, ay madidismaya, Panginoon. Because ikaw lamang ang karapat-dapat na pagtuunan ng ganap at sukdulang pagtitiwala. And Lord, we continue, Lord, to reach out for our government. Gaya na rin ang iyong utos sa amin na igalang sila at ipanalangin sila maging ang kanilang kaligtasan. That's why, Lord, as Lighthouse Christian Church, we pray for our government. We pray, Lord, for them. Sa mga nagpapatupad ng mga polisiya, Lord, with grace and mercy, Lord, bigyan mo sila ng karunungan at malasakit upang huwag na po lalong mahirapan ang aming mga kababayan, lalong-lalo na po ang mga apektado na ng COVID-19 at lalo po ang aming mga frontliners. Patuloy po namin silang dinadalangin na palakasin at ingatan niyo po sila. Dalangin po namin, wala po kami ibang dalangin kundi sa lalong madaling panahon ay tumigil na ang pagkalat ng sakit na ito. Unti-unti nang makabalik sa normal at maayos ang aming ekonomiya, Panginoon. Ano man po ang pinagdadaanan namin, tulungan niyo kami na palaging dumipende sa inyo. Manatiling nakatingin sa inyo, Panginoon, at umaasa sa inyo. Nananalangin, O Diyos. Alam po namin na may layunin po kayong mabuti sa kabila ng mga pangyayari aming dinadanas. Kaya po muli, dalangin po namin sa bawat isa sa amin, patuloy namin prioritize ang aming spiritual discipline sa inyo. Maalala namin ang naging mensahe ngayong gabi na kami ay pinananahanan na ng banal na Espiritu.
kami ay mga isinugo mo sa lugar na ito. And also, Lord, abutin namin ang aming pamilya, abutin namin ang aming community. Patuloy na ipanalangin ang aming kapwa na hindi pa nakakakilala sa iyo. And as the preaching earlier, Lord, clearly states na ang buong mundo ay, ang lahat ng taong makasalanan ay nasa gitna ng himagsikan sa pagitan mo at ng kanilang makasalanang kalagayan. That's why they need a Savior. They need a mediator, and that is the Lord Jesus Christ. At kami ang isinugo mo para ipahayag iyon. At patuloy, Panginoon, na makita sa aming buhay ang kaligtasan na ibinigay mo, at huwag kaming manghinawa, manghina, na tuparin ang misyon na itinalaga mo sa amin bilang mga Kristiyan at bilang isang iglesia. Maraming salamat po. Dalangin namin, Panginoon, hindi lang kami tuwing prayer meeting, marugtog na mananalangin, kundi sa bawat araw na binibigay mo, patuloy kami manalangin. Salamat po sa inyo pong pagkilos sa amin. Salamat po sa araw na ito, sa prayer meeting, sa message na narinig namin. At patuloy niyo po kami bigyan ng kapanatagan, kapayapaan, sapagkat alam namin ang lahat po ng aming ipinanalangin ay inyo pong naririnig at tutugunin ninyo ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po, at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas, tagapamagitan na si Jesus. Amen. Maraming salamat po. Patuloy po tayong maging updated sa ating pong Facebook page. Purihin po ang ating Diyos. Okay na yan? Hindi pa naman.